O kaway-kaway sa mga mahihilig magtipid katulad ko kung kaya't sa ukay ay madalas lumapit. Hello, makatrong po ito mga kaganapan sa amin noong nakaraang linggo. Sabado pangalan ng gabi ay napagkasunduan na namin ni nanay. Nagigising kami ng alas 6 ng umaga para sa alas 7 na linggo ng misa. Kinabukasan nga ng umaga, alas 6 eksakto, yung punto ay daligo na sa nanay. Kaya lamang ako ay 6:49 na nagising kaya panigurado hindi na namin naabutin ng alas 7 na misa. Ang susunod na misa ay alas 9. At dahil hindi na nga namin naabutin ng alas 7 na misa at alas 9 na ang susunod, napagkasunduan namin na dadaan muna kami kay tatay para linisin ang kanyang lapida. Habang tinatabas ko mga damo ay nariyan naman si Kalbo nagkikisik ng lapida para tanggalin yung mga natunaw na kandila na sobrang hirap naman talagang tanggalin. Wala nga dapat akong plano na isama ito si Kalbo at si Tyrone dahil dagdag sila sa pamasahe. Pero naisip ko na nabihira lang naman sila makapagsimba kaya ayun, sinama ko na. Isa pa nais ko rin na magkaroon ng kahubugan ng kanilang spiritual well-being, magkaroon sila ng pananampalataya at pahubugan kanilang mga core values bilang mga Kristiyano. Nang mag-aalas 9 na nga ay dumiretso na kami sa simbahan bago pa kami mahuli. At nang matapos na ang misa ay sinabi ko kinain na punta kami sa Ukayan dahil nung nasa biyahe pala nakita ko nga na sobrang luma ng mga suot ni Kalbo. Bago pa kami magpunta ng Ukayan ay nagkasundo na kami ng pinsan ko na nanay ni Kalbo na babayaran niya kahit anong mabili ko dito sa Ukayan para kay Kalbo. Pagkatapos ng isang oras, ito na ang mga naukay namin para kay Kalbo. Army green pants, 150. Blue shirt, 50. Light blue pants, 150. 6 pockets, 150. So ayun na nga ang mga inukay ko para kay Kalbo. Inabot rin ako ng 650. Hindi na masama for 6 items dahil mukhang bago naman lahat. At ayun nga, binilisan ko na pagbayad sa cashier bago pa ako maabutan ni Aling Pasing at baka ako rin pagbayarin ng kanyang mga biniling ukay. Alam ko na yung ganyang style niya eh. Tuwang-tuwa nga siya dyan dahil tag-10 lamang ang mga punda na inukay niya. Sa totoo lang ang papangit na napili niya pero para sa kanya maganda so hindi na tayo kukontra. Natapos na nga kami sa pag-uukay kaya palabas na kami dyan. Hinawakan ko nga na maigpit si Aling Pasing at baka mapaukay na naman. Sa labas nga ng tindahan ay naroon si Toto Tyrone na nag-aantay sa amin. Hindi na kasi siya pumasok sa loob dahil masakit yung kanyang tiyan. Kaya naman naisip niya na tatabay na lang siya dyan sa labas at maghihintay. Pero maya-maya lang discover natin ang kanyang sikreto. Nagpatuloy na nga kami sa paglalakad papunta doon sa ukayan ng sapatos. Samantala, tinitingnan ko dyan si Tyrone at feeling ko ay okay na siya at hindi na masakit yung kanyang tiyan dahil mumingiti na siya sa camera. Wow! Ngayon ay narito na kami sa ukayan ng sapatos na isang kanto lamang ang layo mula dun sa ukayan ng mga damit. Tingnan nyo mga katrumpong sapatos si Kalbo. Gamit na gamit talaga at sira na talaga. So kailangan ng palitan. Nagsusukat-sukat na nga dyan si Kalbo. So meron na lang kami 200 pesos para sa budget sa sapatos. At nakita namin ito sa 250 na price tag. Pero sabi namin, susubukan namin tawanan dun sa nagtitinda. At habang nagsusukat nga siya ng sapatos ay nakaamoy ako ng hindi ka nais-nais na amoy. Kinutuban na ako kaya tinanong ko na si Tyrone at siya namang umamin agad na siya nga ay nakaigit sa kanyang short. Naku po kung bata ka talaga. Galit na galit nga ako dyan at hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niya magpagilin napakaraming banyo sa paligid. Nakahanap na nga si Kalbo ng gusto niyang sapatos at kasyang-kasya nga sa kanya. Kaya nga lang hindi na namin ito nabili dahil sabi ni Kuya 550 daw ito at hindi daw 250. Naligaw lang pala itong sapatos na to. Doon sa 250. Bakas man sa mukha ni Kalbo ang lungkot ay nakauunawa na siya. Sinabi niya na okay lang tabi sa susunod na lang pwede pa naman itong luma kong sapatos. At balik tayo kay Tyrone. Sa sobrang inis ko nga ay binigyan ko siya ng pamasahe para mauna na umuwi. So, hinatid namin sila dyan sa terminal para makasakay ng tricycle. Hindi nga gusto nila ng decision ko na paunahin sila sa pag-uwi. Pero gusto ko kasi na magsilbing aral sa kanila to. Hindi nila makalimutan or matandaan nila. Na hindi nila kailangan magpigil kung kailangan nilang magbanyo. Na kailangan nilang matutong magsabi o magtanong bago pa sila makaigit. Natapos na kami sa paninindahan kaya umuwi na rin kami dyan diretso. At pagdating ko nga sa bahay ay tinanggalan ko agad ng wifi si Toto Tyrone. Which is part pa ng aking parusa dahil naiinis ako sa kanyang ginawa. Maya-maya pa ay nag-message ako pwede bang maki-wifi, humingi ng sorry, at sinasabing hindi niya ito sinasadya. At syempre tatanggapin naman natin yan agad. Lalo na't naging aware na siya sa anong naging kasalanan niya at marunong siyang humingi ng sorry. Or nakahingi ng pasensya.